na lakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH. Sabado na naman. Tuwing Sabado, dapat sa pool ang pinag-uusapan at balitaan. Heto na ang programang Sa Pool, ang mga balita at diskusyon sa mga napapanahong isyu. DZRH Sa Pool, Sabado, kasama si Kyle Bulias. Sa Pool, Sabado. Sa Pool, Sabado. Sa Pool, Sabado. Sa Pool, Sabado. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao sa ulo ng ating mga balita. Sa Pool, Sabado. Mga nasawi dahil sa bagyong Inday, umabot na sa 17 ayon sa OCD. Sa Pool, Sabado. Death toll sa landslide sa Lanao del Sur, umakyat pa sa 7. Sa Pool, Sabado. Malaki ang taas presyo sa mga produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo. Sa Pool, Sabado. Bangko Sentral ng Pilipinas may babala sa publiko. Pagpo-photocopy ng pera, iligal. Sa Pool, Sabado. At status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa July 14. Kinansela ng ICC. Sa Pool, Sabado. Yan ho ang ating headlines ngayong Sabado ng gabi dito pa rin sa programang Sa Pool Sabado. Ako pa rin ang inyong makakasama. Ako po si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Pool, Sabado. 6 na minuto makalipas ang 9:00 ng gabi sa detalye ng ating mga balita. Umabot na sa 17 ang naiulat na nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Inday at pinalakas na epekto ng habagat. Ayon kay OCD Deputy Administrator, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, bukod sa mga nasawi, mayroong 9 na katao pang nawawala dulot ng pagguho ng lupa sa Mindanao. Mahigit 112,000 pamilya naman sa Luzon, Visayas at Mindanao ang apektado ng kalamidad. Sa ngayon, aniya ay patuloy pang bineberipika ang ulat ng mga nasawi. Sa Pool, Sabado. Samantala, umakyat na sa 7 ang patay habang 4 naman ang nawawala sa landslide sa Calanogas, Lanao del Sur dahil sa pag-ulang epekto ng bagyong Inday. Ayon sa local government unit, 8 mga bahay ang totally damaged at for validation naman ang 2 napaulat na nasaktan.
Patuloy ang search and rescue operation sa 4 pang nawawala, samantalang mahigit 18,000 pamilya ang apektado ng sama ng panahon sa ilang lugar sa BARM. Sa Pool Sabado. Sa bahagi naman ng Baguio City, natabunan ng 3 sasakyan ng gumuhong riprap wall sa bahagi ng Maria Basa sa naturang syudad, kasunod ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Ayon sa mga otoridad, wala namang naitalang nasaktan sa naturang insidente. Nagpapatuloy ang isinasagawang clearing operations sa lugar. Samantala nagkaroon din ng landslide sa bahagi naman ng San Luis sa naturang syudad sa Baguio City. Sa Pool Sabado. Idineklara ang state of calamity sa ilang barangay sa bayan ng Calanogas, Lanao del Sur, kasunod na nangyaring landslide matapos ang pananalasa ng Bagyong Inday at Habagat. Inaprobahan ng Sangguniang Bayan ang Resolution No. 14 Series of 2026 na nagdedeklara ng state of calamity sa mga barangay ng Ngingir, Mimbalawag, Inoma at Piksan. Pinamamadali ang pag-mobilize sa emergency resource, relief, recovery at rehabilitation efforts upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Hinihikayat naman ng Calanogas LGU ang publiko na manatiling kalmado at makipag-ugnayan sa lokal na mga otoridad. Sa Pool Sabado. Kaugnay pa rin ng sama ng panahon, kanselado ang biyahe ng ilang shipping lines at pampasaherong barko sa iba't ibang pantalan sa bansa kahit nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Inday. Base sa abisong inilabas ng Philippine Ports Authority, pinakamarami sa Port of Batangas na may 10 kanseladong biyahe, 7 naman sa Mindoro, 6 sa Marinduque, Quezon at Bicol, gayon din sa Bohol. Aabot naman sa 5 biyahe ang kanselado sa Panay, Guimaras, Palawan at Masbate, 4 sa Leyte, Biliran, 3 sa Negros Oriental at Siquijor, gayon din sa Eastern Leyte patungong Samar, habang 2 biyahe naman ang kanselado sa NCR South. Paglilinaw ng PPA, hindi sila ang nagkakansela ng biyahe, kundi otomatiko ito kung maglalabas ng no-sail policy ang Philippine Coast Guard. Sa Pool Sabado. At kaugnay nga ng balitang iyan, bahagyang nabawasan naman ang mga individual na stranded sa mga pantalan sa bansa dahil pa rin sa pinagsamang epekto ng habagat at Bagyong Inday. Sa datos ng Philippine Coast Guard, Philippine Coast Guard kaninang alas 12 ng tanghali, 865 pasahero, truck drivers at cargo helpers ang stranded sa mga pantalan. Kabilang dito ang pantalan sa Southern Tagalog, Northwestern Luzon, Central, Southern Western Visayas, BARM, Palawan, Northeastern Luzon at Bicol. Pinakamaraming na stranded sa Southern Tagalog na aabot sa 263 individual. Sinundan ito ng Western Visayas na may 230 stranded passengers. Gayon din sa BARM na may 220 stranded passengers. Samantala bilang pag-iingat, 156 na sasakyang pandagat at 151 motorbangka ang pansamantalang nagsilong dahil pa rin sa sama ng panahon. Sa Pool Sabado. Bukod ho dyan, kanselado naman ang ilang international flights ng Philippine Airlines ngayong araw dahil pa rin sa sama ng panahon. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kabilang sa mga kanseladong biyahe ang Flight PR 336 at 337. Yan ho ay Manila, Shanghai at Manila. Gayon din ang Flight PR 890, 891 Manila, Taipei, Manila. Flight PR 896, 897 Manila, Taipei, Manila. Flight PR 462, 463 Manila, Busan, Manila. PR 438, 437 Manila, Nagoya, Manila. PR 426, 425 Manila, Fukuoka, Manila. Gayon din ho ang Flight PR 434, 433 Cebu, Tokyo, Cebu. Flight PR 408 Manila, Osaka. Flight PR 432 Manila, Tokyo. At Flight 428, 427 Manila, Tokyo, Manila. Pinapayuhan ng mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang kinabibilangang airline para sa flight status, rebooking at refund. Sa Pool Sabado. 12 minutos makalipas ang alas 9 ng gabi, patuloy pa rin nakakaapekto ang Bagyong Inday sa bansa kahit na nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility.
Ayon ho sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 675 kilometro mula po yan sa hilagan ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 140 kilometers per hour malapit sa sentro at bugsong aabot naman sa 170 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos ang Typhoon Inday pahilagang kanluran sa bilis na 40 kilometers per hour patungo na huyan sa bansang China. Patuloy namang pinalalakas ng bagyong Inday ang habagat na siya namang nagdadala ng kaulapan at mga pag-ulan sa Metro Manila at sa malaking bahagi ng Luzon. Nakakaapekto rin ang trough o buntot ng bagyo sa bahagi naman ng extreme northern Luzon. Sa pool Sabado. Samantala, isa na ilalim sa heightened alert ang Cebu Province dahil naman ito sa banta ng ashfall mula sa Canlaon Volcano, gayon din sa epekto ng habagat. Sa pulong ni Governor Pamela Baricuatro kasama mga opisyal ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, tinalakay ang mga paghahanda at patuloy na pagbabantay sa epekto ng pagputok ng bulkan noong July 9. Namahagi rin ang pamahalaang panlalawigan ng mga face mask bilang proteksyon laban sa volcanic ash matapos na 2 residente ang dinala sa ospital dahil sa hirap sa paghinga. Samantala, naghanda naman ng food packs at iba pang relief assistance ang lokal na pamahalaan para sa deployment sa mga apektadong lugar. Sa pool Sabado. Bumagsak pa ang level ng tubig sa Angat Dam. Base sa datos ng Pag-asa Hydrometeorology Division, patuloy ang pagbaba ng water level sa dam sa antas na 156.10 meters. Kanina po yung alas 8 ng umaga. Mababa ito ng 0.27 meters kung kumpara sa level kahapon na naitala sa 156.37. Nananatili naman sa critical level ang Angat na ang normal high level ay 210 meters at 180 meters na minimum operating level. Sa pool Sabado. Samantala, bad news ho sa ating mga motorista. Nakaamba ang malakihang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon po sa oil industry sources, posibleng tumaas ng hanggang 5 piso ang kada litro ng diesel. Habang posible namang bumaba ng 1 peso and 25 centavos ang kada litro ng gasolina o kaya naman ay tumaas ito ng hanggang 75 sentimo kada litro. Bunsod pa rin ito umano ng pagsiklab na tensyon sa pagitan ng bansang Amerika at Iran sa gitna ng umiiral na kasunduan. Ito na ang ikalawang sunod na linggo ng taas presyo sa mga oil products ngayong buwan ng Hulyo. Sa pool Sabado. Sa iba pa nating mga balita, nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa publiko hinggil sa pag-iimprenta ng pekeng pera. Ayon po sa BSP, kulong na aabot sa 10 taon ang ipapataw sa sino mang mapatutunayang nagre-reproduce ng local currency. Bukod sa pag-imprenta, sakop din nito ang pag-photocopy o pag-distribute ng physical o digital facsimile ng Philippine peso nang walang pahintulot. Dagdag pa, wala umanong exemption kung colored, black and white o anumang kombinasyon ng kulay. Inilabas ng BSP ang babala sa gitna ng online trend na pag-photocopy ng pera dahil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan nabanggit ng isang prosecution counsel na maikukonsiderang original document ang photocopied documents alinsunod sa rules ng Korte Suprema, kung saan ang pinag-uusapan ho dito ay ang mga ebidensya. Sa pool Sabado. Samantala, kinansela ng International Criminal Court ang nakatakdang status conference sa July 14 kaugnay ng kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po sa ICC Trial Chamber 3, ito'y dahil wala namang partikular na usapin na naisutukan ng prosekusyon at depensa sa kasalukuyang yugto ng kaso. Kaugnay nito, ang susunod na status conference ay nakatakda na sa September 16. Una nang sinabi ni Presiding Judge Joanna Corner na inaasahan nilang dadalo si Duterte sa September conference maliban na lamang kung mayroon itong medical issue na makakasagabal sa kanyang pagharap. Matatanda ang huling nagpakita sa publiko si Duterte noon pang March 14 sa pamamagitan ng isang video conference nang una siyang humarap sa ICC Pre-Trial Chamber 1.
sa Pool Sabado. Babalikan ho natin ang detalye ng iba pa nating mga balita makalipas lamang po ang ilang paalala. Pilipinas ang ating oras, 9:17 ng gabi. This Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Special coverage. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ng gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Sunday. Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pilipinas Extension sa DZRH at RHTV. Samahan niyo Sa Pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Alarm. Oras na natin, 9:21 ng gabi. Nagbabalik ho ang programang Sapul Sabado. Ako pa rin ang inyong nakakasama. Ito ho si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Pool Sabado. Sa pagpapatuloy ho ng ating balitaan, maaaring ma-cite in contempt ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Zulaika Lopez kung babaliwalain nito ang sabina sa kanyang Senate Impeachment Court. Ayon kay Impeachment Court spokesman Reggie Tongol, ang mga ipinatatawag na testigo ng korte ay obligadong humarap maliban na lamang kung magagawa nitong questionin ang legal grounds ng sabina. Paliwanag ni Tongol, kung hindi sisipot ang testigo ng walang valid na legal na basihan ay maaari itong ipakontempt ng korte. Git ang tagapagsalita, pwede lamang questionin ang witness ang ini-issue sa kanyang sabina sa mga limitadong basihan, gaya ng kawalan ng importansya ng testimonya ng testigo o kung ang sabina ay depektibo o in-issue lamang para siya ay iharas. Sa Pool Sabado.
Samantala, iginiit ni House Prosecutor Laila De Lima na hindi dapat gamiting justification sa grave threat ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umano'y banta sa kanyang seguridad. Sagot ito ni De Lima sa inilutang na depensa na Operation Romanov na naglalaman umano ng plano para patayin si VP Duterte at ng kanyang pamilya. Aniya, inilahad na ang pagbabanta sa publiko at pag-amin ni VP Sara na nag-hire na ito ng papatay kay Pangulong Marcos at sa kanyang pamilya kung may mangyayari sa kanya. Pakinggan natin ang pahayag ni Congresswoman Laila De Lima. Kasi ang tinitingnan dito ay nagkaroon ba ng threat. Ano yung mga nag-trigger nun? And it's up for them to prove that it's the real trigger. And even if it is the trigger of the outburst, of the rants, ay hindi pa rin ito lalabas sa krimen ng grave threats. And ang pinaka-importante, yung punto po ni Kong Chel, na it goes into the fitness of the public official, of the impeachable official or the impeached official. Sa pool Sabado. Samantala, pinagtibay ng Sandigan Bayan 2nd Division ang nauna nitong desisyon na ibasura ang mosyon ni Senator Jinggoy Estrada na ipabasura ang kasong graft laban sa kanya. Nagugat ang kaso sa umano'y pagtanggap ni Estrada ng kickback mula sa mga proyekto ng flood control ng pamahalaan. Sa 6 na pahinang resolusyon ng Anti-Graft Court, nakasaad na walang bago sa argumento ng motion for reconsideration ni Estrada at iniulit lamang nito ang mga isyong una ng tinanggihan ng korte. Ayon sa Sandigan Bayan, walang sapat na dahilan upang baguhin o baligtarin ang naging kautusan nito noong June 4, 2026. Nilagdaan ang resolusyon ni na Presiding Justice Geraldine Faith Ekong at Associate Justices Edgardo Caldona at Hener M. Gito. Nahaharap ngayon si Estrada sa kasong graft sa 2nd Division dahil sa umano'y 213.7 million pesos na kickback mula sa mga proyekto sa flood control. Dinidinig naman ng Sandigan Bayan ng 5th Division ang hiwalay na kasong plunder na nagkakahalaga naman ng 573 million pesos at isa pang kasong graft na may kaugnayan din sa parehong issue. Sa pool Sabado. Samantala, sa pamamagitan ng pinataas na antas ng prosecution, mawawakasan na ang pag-weaponize sa justice system ng Pilipinas. Sa panayam sa Special on Saturday sa DZRH, sinabi ni Department of Justice Secretary Frederick Vida na ang nasabing hakbang ang pagtugon nila sa nakasanayang pagsasampa agad ng kaso kahit na wala pang sapat na ebidensya. Paliwanag ng Justice Secretary, sa pamamagitan ng mas pinatibay na ebidensya, bibilis at may patutupad agad ang katarungan para sa mga ordinaryong Pilipino. Narito ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida. Pag isinampa ang kaso, pag tinanggap to ng piskalya at isinampa sa korte, ready na tayo mag-trial. At dahil ready na tayo mag-trial, may ebidensya na tayo. Dahil dito, idudulog na natin sa korte para dinggi na yung kaso. Sa pamamagitan na to, may aalis natin yung harassment case, di ba? Yung hindi naman lilipad, hindi naman magiging successful ang prosecution. Pangalawa, hindi na maklaklag yung dockets natin sa korte. Diba? Maiwasan na natin na ang accomplishment lang ay number of cases filed. Diba? Ang nais nating makamit dito, yung talagang katarungan na hinahanap ng litigan ng magkabilang panig. Makamit ko yung, kung ako'y biktima, makuha ko yung katarungan na hinahanap ko, at kung ikaw naman ay akusado at napatunayan, harapin mo na yung pananagutan mo. Sa pool Sabado. Alas 9:26 na ho ng gabi, hiniling mismo ni Senator Rodante Marcoleta at ng kanyang pamilya sa Criminal Investigation and Detection Group na payagan si Vice President Sara Duterte. Gayon din si Senator Robin Padilla na madalaw siya sa ospital. Sagot ito ni Police Colonel John Giagi, PNP CIDJ NCR Chief, matapos sa questionin ng Sandigan Bayan ang pagpayag na madalaw ni na VP Sara at Padilla si Marcoleta. Gayong inirekomenda na i-isolate ang senador dahil sa sakit nitong pneumonia.
Sabi ni Giagi, marami ang humiling na madalaw si Marcoleta sa ospital, ngunit hindi nila pinayagan maliban sa 2 opisyal. Kasalukuyang naka-hospital arrest si Marcoleta dahil sa kinakaharap na kasong plunder. Sa Pool Sabado. Sa iba pa nating mga balita, matagal nang kinikilala ang lalawigan ng Batanes bilang bahagi ng Republika ng Pilipinas. Ito ang iginit ng leader ng APA Pacific Group na si Dr. Jose Antonio Goycia. Matapos na questionin ng ilang Chinese scholars ang soberanya ng bansa sa Batanes at pag-uugnay nito sa Tao community ng Taiwan. Ayon kay Goycia, ang Batanes ay bahagi ng Pilipinas batay sa kasaysayan, batas at tuloy-tuloy na pamamahala. Aniya, ang pagiging bahagi ng Pilipinas ng Batanes ay hindi lamang bunga ng deklarasyon, kundi ng maraming henerasyon ng mga Ivatan na namuhay, bumoto at naging mamamayan ng ating bansa. Git pa ni Goycia, ang lapit ng lokasyon at pagkakatulad ng kultura ay hindi batayan sa pagmamayari ng teritoryo. Aniya, wala ring anumang kinikilalang estado, pandaigdigang kasunduan o internasyonal na hukuman ang nagsasabing bahagi ng China ang Batanes. Si Goycia ang chairman emeritus ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms, Liga ng Independensya Pilipinas at ang Filipinos Do Not Yield Movement. Sa Pool Sabado. At kaugnay po ng balitang yan, umapela si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na dagdagan ang defense spending ng Pilipinas. Ayon kay Teodoro, dapat itaas ang defense spending ng 2 hanggang 4% ng gross domestic product para masuportahan ang modernisasyon at deterrence efforts ng bansa. Giit ng kalihim, kailangang magtatag ng mas malakas na puwersa ang Pilipinas para mapigilan ang mga external threats sa harap na patuloy na pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. Para maisakatuparan ng kanyang ipinapanukalang level of spending, binigyang din ni Teodoro na kailangang i-realign ang pambansang pondo. Sa kasalukuyan, nasa 1.3 hanggang 1.4% lamang ng GDP ang ginagastos ng Pilipinas para sa depensa. Sa Pool Sabado. Inilunsad ng Department of Justice ang 8 regional katarungan offices sa buong bansa para magbigay ng libreng legal assistance, referrals at mediation sa mga Pilipino. Sa panayam sa Special on Saturday sa DZRH, sinabi ni DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez na bukod sa Katarungan Office ay mayroon na ring Katarungan Caravan para mabigyan din ng legal na tulong ang mga tao na nakatira sa mga liblib na lugar. Patuloy rin aniyang dumadami ang nasa serbisyohan ng Katarungan Offices mula sa halos 11,000 noong 2023, umabot na ito sa 25,000 na mga natulungan ng mga opisina nitong 2025. Mga katarungan offices po na ito, meron po kaming libreng legal assistance, meron po kaming referral mechanism po sa iba't ibang ahensya, meron din po kaming mediation din po, at syempre meron din kaming coordination po syempre with other agencies, with other lawyers, and with our prosecutors even. So yun po talaga, to strengthen access to justice. Then meron din po kaming katarungang caravan, ito po yung naglilibot po kami sa buong bansa para dalhin po itong serbisyo na ito sa mga kababayan po natin, lalo na po yung mga lugar talaga na walang access to justice, kahit po yung mga lawyers, di ba? Ang mahal ho ngayon maningil ng mga abogado pag magkukonsulta pa lang. At least ito, libre po. Kasi yun po talaga yung gustong natin i-enhance po, yung access po nila to justice. Kaysa sa TikTok po sila nagtatanong, di ba? At least, dito po, abogado na po natin po yung tinatanong. Sa Pool Sabado. Samantala, hinimok ni Justice Secretary Frederick Vida ang mga estudyanteng biktima ng pambubuli na direktang lumapit at maghain ng reklamo sa Department of Justice. Sa panayam pa rin sa Special on Saturday sa DZRH, sinabi ni Vida na naglalatag na ng mga paraan para tumulong o malalay sa ganitong mga kaso kasunod ng nangyaring shooting incident sa Tacloban City na pinag-ugatan umano ng bullying. Bahagian niya ito ng layunin ng DOJ na gawing abot kamay ang sistema ang justice system para sa lahat ng mga Pilipino.
Git ng kalihim, nais nilang maging bukas ang ahensya dahil ang kawalan ng maayos na mekanismo para tugunan ng mga hinaing at bullying incident ang isa sa mga dahilan kung bakit nagiging marahas ang mga biktima nito. Pakinggan natin muli ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida. Tapos, ang isa pa naming usapin, redress of grievance. Nagrereklamo ako, binubuli ako. Anong naging aksyon ng teacher? Anong naging aksyon ng principal? Anong naging aksyon ni kapitan? Ang gusto nga namin ilatag, pati ang DOJ dapat, ang aming mga opisina, maging open din. Ang aking pinag-aaralan. Action Center? Yes, Action Center. Pag may bullying, punta kayo sa aming mga piskal and we will find a way to resolve or to respond to the complaint on bullying. Sa pool Sabado. Mayorya ng mga Pilipino ay suportado ang assertive na tugon ng Administrasyong Marcos sa maritime dispute sa West Philippine Sea. Sa pinakahuling Octa Research Survey, 66% ng mga respondent ang nagpahayag ng suporta sa tugon ng pamahalaan sa mga isyu sa naturang teritoryo. Pinakamarami sa mga ito ay mula sa Metro Manila na may 70%, sumunod ang resto nalalabing bahagi ng Luzon na nasa 68%, Visayas na may 65% at Mindanao na nasa 62% lamang. Samantala 13% naman ang hindi sang-ayon sa mga ginagawang aksyon ng pamahalaan, habang 19% naman o 19% ang undecided. Sa pool Sabado. Sa iba pa nating mga balita, nagdeklara ng Code Red ang lokal na pamahalaan sa 2 barangay sa bayan ng Gandara, Samar matapos maitala ang 84 na kumpirmadong kaso ng chikungunya. Batay sa datos ng Rural Health Unit ng Gandara, ang lahat ng kaso ay naitala sa Barangay Ngoso at Barangay 14 de Agosto. Nagsimula ang outbreak matapos matukoy ang unang kaso noong buwan ng Mayo. Dahil dito pinalakas ng lokal na pamahalaan ang kampanya laban sa lamok sa pamamagitan niya ng paglilinis ng kapaligiran, pag-aalis ng naipong tubig sa mga lalagyan at paglilinis ng mga kanal at daluyan ng tubig. Mahigpit ding minomonitor ng mga health authorities ang iba pang 67 barangay sa Gandara upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ang chikungunya ay isang viral disease na naipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok na Aedes aegypti at Aedes albopictus na siya ring mga lamok na nagdadala ng sakit na dengue at Zika virus. Bagamat bihirang ikamatay, maaari itong magdulot ng mataas na lagnat, pantal, pananakit ng ulo, matinding pananakit ng kasukasuan, gayon din ng kalamnan at matinding pagkabagod. Pinapaalalahanan ng mga opisyal ang mga residente na agad magpakonsulta sa doktor kung nakakaranas na ng mga sintomas ng sakit. Sa pool Sabado. Nagpatupad naman ng balasahan ang National Police Commission sa 9 na opisyal nito kabilang ang 3 regional director bilang bahagi na nagpapatuloy na reorganization ng ahensya. Epektibo sa July 20, magpapalitan ng pwesto si NAPOLCOM Negros Island Region Owen De Luna at NAPOLCOM Calabarzon Chief Julieta Ranieses. Ililipat naman si Leonora Bartolome mula sa NAPOLCOM Mimaropa patungong Central Visayas habang papalitan siya sa Mimaropa ni Glockfin Españas. Kasama rin sa mga bagong pagtatalaga si Mia Antoinette Quijano, Assistant Chief ng NAPOLCOM Calabarzon na inilipat bilang Assistant Director ng Mimaropa. Itinalaga naman si Christopher Sondiwas. Siya ho ay dating Assistant Director for Legal Affairs Service at itinalaga bilang bagong Regional Chief ng NAPOLCOM Central Luzon. Samantala, si Cristina Talampas, Acting Assistant Chief ng NAPOLCOM Central Visayas, ay magiging Acting Assistant Director na ng Legal Affairs Service. Habang si Attorney Heidi Borja ay inilagay bilang Acting Assistant Director ng NAPOLCOM Eastern Visayas. Sa Calabarzon, hinirang si Maria Mitos Dator, dating pinuno ng Administrative Division, bilang Assistant Director ng Tanggapan. Sa pool Sabado. Yan na ho ang kabuuan ng ating balitaan dito pa rin sa programang Sa Pool Sabado. Sa
Sa pangalan ho na buong pwersa ng DZRH News at ng ating mga nakasamang radio at television technician, ako po si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magbabalik ho ang ating programa, makalipas lamang po ang ilang paalala. Pilipinas ang ating oras, alas 9:37 ng gabi. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maraming beses na kitang nilayasan, iniwanan at ibang pinuntahan. Parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan. Sa Pool Sabado. Manila, I keep coming back to Manila. Isang maulang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Good evening, Metro at Mega Manila. Kamusta ho ang inyong Saturday night? Kayo ba ay nakabawi na ng pahinga sa nagdaang linggong ito? Actually, nakakapagod ang week na ito, sa totoo lang. Kasi napakarami hong nangyayari, napakarami hong kaganapan sa ating bansa. Bukod ho sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nahaharap po tayo ngayon sa iba't ibang natural calamities. Diba? Pumasok sa ating bansa ang napakalakas na bagyo sa Super Typhoon Inday. Well, sa kasalukuyan ho, ito po ay nasa typhoon category na. Pero ang pinakamalakas ho, yung naging peak nito ay Super Typhoon category. Anyway, sa pasadahan ko lang ito, sa kasalukuyan ho, may nakataas na rainfall warning. Actually, nasa ilalim ho ng yellow warning level ang bahagi ng Bataan. Partikular ho dyan sa Bagac, Morong, Mariveles, Dinalapihan at Hermosa. Gayun din ang Subic, San Antonio, Castillejos at Olongapo dyan ho sa Zambales. Samantala ho, meron ho tayong inaasahan na katamtaman o mahina hanggang sa katamtamang lakas na buhos ng ulan with occasional heavy rains dyan naman sa bahagi ng Tarlac, Nueva Ecija. Ngayon din dito ho sa Metro Manila, partikular na sa Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, Quezon City, Las Piñas, Parañaque, Makati, Mandaluyong o hindi pa binuo yung Metro Manila. Kasama din ho dyan ang San Juan, Pasay, Pateros, Manila at Marikina. Meron din hong inaasahang mga pag-ulan dyan sa bahagi ng Cavite, partikular na sa Bacoor, Imus, Noveleta, Kawit, Rosario, General Trias. Ngayon din ho sa Tanza, Naik, Maragondon, Ternate at Magallanes. Ayan, so ingat-ingat ho ngayon ho kasi monsoon rain yung tinatawag natin sa nararanasan natin mga pag-ulan. Ibig sabihin na hindi siya, may mga pagkakataon na malakas talaga yung buhos. Pero most of the time, hindi ho siya ganun kalakas pero tuloy-tuloy yung buhos ng mga pag-ulan. Yan ho yung dahilan ng mga pagbaha na nararanasan natin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dito ho sa Metro Manila, nalubog na naman sa baha yung ilang bahagi ng Taft Avenue. Siyempre yung mga flood-prone area. Sa kabila ho ng isinasagawang mga dredging operation, mga declogging. Yan, problema pa rin ho natin yan. Diba? Dyan sa bahagi ng Espanya Boulevard, ewan ko ba bakit hindi pa rin nasusolusyonan yung nararanasang baha dyan. At abot pa rin hanggang tuhod yung nararanasang baha sa iba't ibang portion dyan sa kahabaan ng Espanya Boulevard sa lungsod ng Maynila.
Pero katulad nga ho ng binanggit ng Pag-asa, nasa labas na nga ho ng PAR at itong bagyong Inday. Pero dahil nga ito ay nasa typhoon category 5, ibig sabihin malakas pa rin ho ito. At may kalawakan ho yung diameter ng bagyo. So yung kanyang trough o yung buntot, nakakaapekto pa rin ito sa bahagi ng extreme northern Luzon. At dahil nga malakas yung kanyang hatak, pinalalakas ito yung habagat na siya namang nagdadala ng mga pag-ulan dito po sa Metro Manila at sa malaking bahagi ng Luzon. At sa latest data po mula sa Office of the Civil Defense, nasa 17 na ho ang bilang ng mga nasawi dyan sa ano po yan, sa buong bansa ho yan. At hindi lang ito po ay isinasa ilalim pa sa verification kung kabilang ho dito yung mga namatay sa landslide dyan naman sa Lanao del Sur. At kanina sa report po ni RH41 Romy Gonzalez, may naranasan ding magkakahiwalay na landslide dyan ho sa Baguio City. So isa ho sa kanyang report sa bahagi ho ng Maria Basa, 3 sasakyan ho ang natabunan ng mga gumuhong riprap wall. So, maswerte na lamang ho na doon sa 2 naitala dyan ho sa Maria Basa at sa San Luis sa Baguio City, wala naman hong naitalang nasaktan dahil po sa landslide. At bukod ho dyan sa sama ng panahon, nag-aalboroto din ang Bulkang Kanlaon. So dyan ho sa Cebu Province, naka-heightened alert na ho dahil po sa pagbagsak ng ashfall. So sa mga kababayan ho natin dyan sa Cebu, wag ho nating baliwalain yung abiso sa atin ng mga otoridad kung saan magsuot ho ng face mask. Kung hindi naman ho kailangang lumabas, manatili po muna tayo sa loob ng ating mga tahanan. Dahil delikado ho sa ating kalusugan kapag tayo ho ay nakalanghap ng mga volcanic particles. At kung hindi pa po sapat yung balita tungkol sa mga nararanasan nating kalamidad, sasabayan ho yan ng bad news dahil meron hong nakaambang big time oil price hike sa susunod na linggo. Sabi po ng oil industry sources, posible daw tumaas ng hanggang 5 pesos yung kada litro ng diesel, habang sa gasolina naman ay posibleng may rollback na 1 peso and 25 centavos, pero pwede rin daw itong tumaas ng 75 centavos. At bukod po dyan, meron din ho tayong inaasahang taas singil. Para naman ho sa mga customer ng Meralco, meron ho tayong, kung hindi ako nagkakamali, 34 centavos per kilowatt hour na price hike. Para ho yan sa buwan ng Hulyo. So at least 68 pesos ho ang inaasahan nating dagdag sa ating mga electric bill. Para ho yan sa mga bahay na ang konsumo ho ng kuryente ay nasa 200 kilowatts. So yan ho ang mga balita na sumalubong sa ating nitong nagdaang linggo. At kamusta ho ba ang inyong pag-antabay sa ating naging coverage sa impeachment trial? So sa mga ating listener, mga nakatambay ngayon sa ating YouTube live, okay, DZRH News Television, mag-subscribe ho kayo. Kung hindi ho kayo aware, nagsimula na po ang impeachment trial noong nitong Lunes, July 6. Kung saan umpisa pa lamang ang haba agad. Diba? In-expect niyo ho ba yung naging flow ng paglilitis nung first day? So sa pag-umpisa, nagkaroon agad ho ng debate sa pagitan ho ng mga nakaupong senator judges. Excuse me po. Nagkaroon ho agad ng debate sapagkat pinag-uusapan ho nila kung sino ba dapat ang umupong presiding judge. So sa panig ho ni Senator Alan Peter Cayetano, dapat daw ang
Ang nakaupong Senate President ang dapat na italaga bilang presiding judge. Dahil yan daw ho ang nakasaad sa ating konstitusyon. Pero marami hong nag-debunk ng usapin na yan at sinabing hindi naman daw nakaspecify na kapag ang vice-presidente ang nakaupong ang ini-impeach. Hindi ho nakaspecify na ang Senate President lamang ang dapat maupong presiding judge. So in the end, sila ho ay nagbotohan at ang formal lang ang naupo bilang presiding judge si Senator Chis Escudero. So nung first day medyo hindi naman siya ganun kabigat, ano? Of course, napakinggan natin yung opening speech ng magkabilang panig si Congresswoman Jervy Luistro para ho sa prosecution side at si Attorney Sheila Sison naman para sa defense side. So, nakita ho natin sa social media, ano, may syempre kanya-kanyang komento ho yan. Sinasabi nila na lamang daw ang defense sa day 1. Pero syempre, iba rin ang pananaw ng ibang naniniwala sa panig ng prosecution. At of course, formal talaga, kumbaga yung pinaka-trial proper ay nagsimula nung araw ng Martes, July 7, kung saan iniharap na ng prosecution ng kanilang pinakaunang witness. Ito ho yung senior agent na si John Mark Calilum. Mula ho siya sa National Bureau of Investigation. So medyo naging dikdikan, ano, yung anong tawag doon, yung examination, yung cross-examination o yung pagtatanong ng prosecution side. I think sa day 1 in-establish kung ano yung naging role ni Calilum, kung paano inumpisahan yung investigasyon. By the way, ang una hong tinatalakay sa unang part ng impeachment trial ngayon, yung Article 4. Ito ho yung sa Articles of Impeachment, ito yung ika-4 na article, yung tungkol sa grave threat. Alleged grave threat na nagawa ni Vice President Sara Duterte kaugnay ho yan nung kanyang naging online press conference sometime last year. Ito ho yung time na na-cite for contempt ang kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez. So, ito ho yung trending o nag-trending online yung kanyang mga naging pahayag kung saan allegedly may nakausap na raw si VP Sara kung saan kapag siya daw ho ay namatay, ang utos daw ay patayin si Pangulong Marcos, si First Lady Liza Araneta Marcos, gayon din si former House Speaker Martin Romualdez. So yan ho yung pag-uusapan hanggang sa mga, I think, sa buong buwan ng July. At sa ikatlong araw naman ng impeachment trial, turn naman ng defense side na i-cross-examine ang first witness, si NBI Senior Agent John Mark Calilum, kung saan naging din siya, no? Naging mainit din yung naging pagtatanong. Of course, ang dami nating narinig na objection. At the same time, ang dami rin natin natututunan. Of course, ang tabayanan ho natin ang special coverage pa rin ng DZRH sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. So, ang tabayanan ho natin ang, of course, may mga iniimbitahan ho kasi kami mga resource person para ho maipaliwanag sa atin ano ba yung nangyayari sa impeachment trial. Siyempre, may mga na-encounter tayong mga legal terms. Diba? Kabilang ho dyan yung mga Latin na mga termino, diba? Kasama din ho dyan yung objection. Pinapaliwanag ho bakit ba sinusustain, bakit nagiging sustained ang isang objection, o bakit overruled, o bakit denied.
Pero sabi nga ho ng mga eksperto, kaiba pa rin yung nakikita natin o napapanood natin na impeachment trial sa nangyayaring paglilitis sa korte kapag yung kaso ay kasong kriminal. So marami pa ho tayong dapat abangan, marami ho tayong dapat intindihin kaugnay ng kasong kinakaharap o yung impeachment case na laban kay Vice President Sara Duterte. So I think it's safe to say na masyado pang maaga para masabi kung sino ba talaga yung lamang. Base ho yan doon sa ipinipresenta pa lamang na mga ebidensya at witnesses. So tabayanan ho natin ang magiging kahihinatnan ng impeachment trial, of course, sa special coverage ng DZRH tuwing ang schedule ho ng impeachment ngayong buwan ng July ay tuwing araw ho yan ng Lunes hanggang Miyerkules. Simula po alas 12:30 ng tanghali dito sa DZRH. At pagkatapos po ng SONA ni Pangulong Marcos sa July 27, ang impeachment trial ho ng Vice Presidente ay gagawin na tuwing araw ng Martes hanggang araw ng Huwebes simula alas 3 ng hapon. Magandang gabi po sa ating mga kababayang nakatutok sa ating Facebook Live. Yan, good evening kay Margarita Guevara, kay Ria Soto. Ayan, good evening kay Sir Leo Havares. Magandang gabi daw, pabati sina Ann Gabua, Greg Havares, Maylene Atienza, Rosa Rubio, Engineer Cesar Havares mula sa Puerto Princesa City, Palawan. Ayan, good evening din kay Kuyang JP Acuña. Pinabati niya ang kanyang mother na si Vicky Acuña at sa kanyang pamangkin na si Niana May Bolang Acuña all the way from Tangos South, Navotas City. Good evening din sa boss ng aking tatay, si Boss Shirley Bigueras. Ayan, good evening at happy listening po. Good evening din kay Max Pien Alvarado. Good evening kay Benjamin Santos, Rogelio Bruno, at kay Miguel Falier Villa. Ayan, kay Mary P. Mon Rods. Ayan, watching from sa Magsaysay, Palawan. Pabati daw kay Edmondo Madarcos Rodriguez ng Lukbuan, Magsaysay. Ayan. Good evening din sa kay ano ba sa dito? Valera from Western Australia. Ayan. Good evening din kay Paxi_12 Alt na nakikinig ngayon sa ating YouTube Live, iDeserts News Television, kay Edilberto Mangoang. Ayan. Kay Josie Colburn at kay, of course, kay Ma'am Teresita Atienza. Good evening din sa aking parents dyan sa Laguna at shoutout daw kay Toby at Milo. Sila ho ay mga aso, mga bagong groom. Ayan. Maraming salamat ho sa pagsama at pagkinig sa aking programang Sapul Sabado. Magkarinigan ho pa rin tayo tuwing Sabado ng gabi. Alas 7 ho ng gabi sa programang Hanap Buhay Diaries at of course alas 9 ng gabi dito po sa Sapul Sabado. Muli, ako po ang inyong nakasama. Ito ho ang inyong lingkod, Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Susunod na po ang programang Gabi ng Misteryo. Makakasama niyo po dyan sila kay Ray Sibayan. Oras na natin, eksakto yung punto, 1 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.